Lahat tayo ay may hangaring yumaman, lalo na kung minsan na tayong nabaon sa hirap at namuhay sa kakulangan. Pero kapag sobra ang paghahangad, madalas ay hindi na tayo marunong makontento. Pakiramdam natin, laging may kulang, laging may hinahanap pa. Kaya ako, Sir Gimbal, kahit nasilaw ako sa pera, ayos lang. Basta mabuhay ako ng maayos. Pero gaya nga ng sabi nila, bilog ang mundo. Minsan nasa taas ka, minsan nasa ibaba. Isang mapagpalang araw po, Sir Gimbal. Ako nga pala si Anthony. Nasa late 40s na. May dugong Chinese ako. At kung tatanungin ninyo ako kung ano ang namana ko sa mga incheck, iyon ay ang pagiging madiskarte sa buhay. Bata pa lang ako, sumasama na ako kay mama maglako. Minsan ako na mismo ang umiikot sa Maynila para magbenta ng kakanin. Saksi ako sa hirap at tiyaga ng mga nagninegosyo. Saksi ako kung paano nagsimula sa maliit ang mga gustong umasenso. Doon pa lang alam ko na kailangan kong magsipag kung gusto kong makaahon sa hirap ng buhay. Noong nagbibinata na ako, nakaipon kami at nakapagpatayo ng isang minimart sa barangay. Kapag weekend, ako ang nagbabantay. Doon ako mas nahasa. Hanggang sa sinubukan kong bumili ng isang bale ng ukay-ukay. Dinisplay ko lang iyon sa harap ng bahay namin. Pre, ang gaganda nito ah. Magkano ito? 80 lang yan. Pwede na sa'yo ng pang 70 pesos. Iyon ang una kong negosyo, Sir Gimbal. Mula noon, lumawak ang diskarte ko. Natuto akong mag-buy and sell ng gadgets. At kalaunan ay nag-invest din ako sa bentahan ng bigas na hulugan. Pagkatapos ko magtapos sa kursong civil engineering at magmaster at maging ganap na structural engineer at makakuha ng karanasan sa ilang kumpanya, naisip ko na gusto ko, ako ang boss. Kaya nagtayo ako ng sarili kong construction firm sa isang lupaing nabili ko sa isang syudad sa Region 1 ko ito sinimulan. Wala pa akong masyadong kakilala roon pero go lang. Dahil nagsisimula pa lang ako, nag-hire ako ng mga fresh graduates. Para sa akin, magandang oportunidad iyon para sa kanila. Wala pa po akong experience, sir. Mas okay nga yan. You're hired. Kailan ka pwedeng magsimula? Kahit karamihan sa kanila ay hindi pa lisensyado, tinanggap ko pa rin. Sa totoo lang, mas gusto ko iyon. Mas mababa ang pasahod. Unti-unti dumami ang empleyado ko. Pero hindi ako nagsagawa ng kahit anong training. Diretso agad sila sa site. Hanggang sa may lumapit sa akin na project opportunity. Isang private school na gustong magtayo ng bagong building. Sir, narinig ko po na may planong expansion ng school nyo. Baka sakaling kami na lang po ang kunin yung kontraktor. May nire-recommend na ibang kontraktor ang board eh. Sir, pandagdag nyo na po kami sa budget. Siguradong makakatipid pa kayo kung kami ang kukuha. Kami na rin po ang magsusupply ng mga materyales. Iniabot ko ang sobre na naglalaman ng pera at tinanggap niya naman ito. Sige, pero atin-atin lang to ha. Nagtagumpay ako sa pangungumbinse, Sir Gimbal. Siya ang unang naging kliyente namin. Pagbalik sa opisina, tinawagan ako ng client.
Engineer, kaya niyo ho bang 2 buwan ang pagpapatayo ng building? Nako sir, kung quality ang habol natin, medyo alanganin. Mahirap pong madaliin ang ganitong klase ng proyekto. Buhay po ng mga estudyante ang nakataya dito kung sakaling may masamang mangyari. Ganun ho ba? Kailangan na kasi ito bago magpasukan. Estimate nyo mga ilang buwan po ba? Kung 2 months po ang target, kakailanganin naming magdagdag ng mga trabahador. Medyo madaragdagan din po ang gastos. Okay, basta tapusin nyo bago magpasukan. Bigyan nyo na lang ako ng blueprint. Kami na rin ang nagsusupply ng materyales. Kaya ako na rin ang gumagawa ng cost estimate. Pero sa totoo lang Sir Gimbal, taas presyo na yon. Inikot-ikot ko ang mga numero. Ako na rin kasi ang naging estimator ng project. Ginawa ko na rin itong paraan para mabawi agad ang puhunan. Ang totoo, tiwala ako na hindi magrereklamo ang client. Napakiusapan ko na at rush project ito. Habang abala ako sa office, biglang pumasok ang isa kong empleyado, ang itinakda kong project manager. Engineer, wala ho ba tayong incentives kahit allowance lang sana? Pasensya ka na, engineer. Hindi pa afford ng firm na magbigay niyan. Pero kapag lumago ang negosyo, ikaw ang una kong bibigyan ng benepisyo. Pangako, ipopromote pa kita basta ayusin mo lang tong project natin ha. Unang project natin to kaya kailangan walang sablay. Sige po boss, pero bakit ho parang minamadali natin? Sa totoo lang mukhang hindi aabot sa 2 buwan. Mapipilitan ng workers natin na mag-overtime. Wala rin ho tayong pang overtime pay, di ba? Wala pa sa ngayon. Pero pansin ko naman sa mga nakuha nating trabahador. Mukhang hindi naman sila reklamador. Bibigyan ko na lang sila ng gin at pulutan, kontento na sila ron. Ganun ho ba? Boss, wala ho ba tayong barracks? Wala ho silang matutulugan kapag kailangan ng overnight. Wala pa, stay out setup muna tayo. Saka halos lahat ng workers natin ay taga rito rin lang. Kaya convenient naman sa kanila ang umuwi gabi-gabi. Sige po boss, aalis na ho ako. Habang paalis siya, napaisip ako na oo, wala pala sa ayos ang sistema namin. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay matapos ang project at kumita kami at magpatuloy ang negosyo. Napapansin na ng project engineer ko ang ginagawa ko, Sir Gimbal. Mula sa mga padulas, kakulungan sa training, hanggang sa pagmamanipula ng presyo ng mga materyales. Ramdam niyang may mali pero gaya ng inaasahan ko. Go with the flow lang siya. Alam niya ang sitwasyon na kailangan niya ako para makakuha ng experience. At kailangan ko siya para gumana ang operasyon. It's a mutual need po. Oo, pero ang totoo, mas ako ang nakikinabang. Ginagawa ko namang makatao ang dating ko dahil lagi akong nasa site, tumutulong sa technical na aspeto at kunwari nagbibigay ng pasimpleng training. Pero sa likod ng lahat ng iyon, kontrol ang habol ko. Gusto kong manatili silang nakatingala sa akin. Kapag inakala nilang magaling ako, mas malabo silang magtanong o magreklamo. Ako ang may hawak lahat ng resibo, purchase orders, cost estimate, at to be honest, Sir Gimbal, wala talagang bidding na nangyari. Ako rin naman ang bidding.
masyadong komplikado. Baka may ibang kontraktor na mas kilala o may presyong mas mababa pa sa akin. Kapag dumaan sa bidding, masusuri ang presyo ng materyales at baka mabiso pa yung sobra-sobra kong patong. Kaya para sa akin, mas mainam na diretso sa upuan. Tahimik lang at malinis. Sa totoo lang, ito ang parte ng pagiging engineer na pinaka-exciting para sa akin. Ang diskarte. Hindi ko nilalahat pero sa industriya namin ay kung sino ang mabilis kumilos, marunong mag-adjust at kayang mag-maneuver sa budget, siya ang umaangat. Joke lang ho. Para sa iba, panlalamang ito. Pero para sa akin, diskarte lang ito para mabuhay at umasenso. Isang araw, habang nasa site inspection ako, nilapitan ako ng project engineer ko. Boss, may isang worker po na gustong umuwi ng maaga. Birthday daw ng anak niya. Rush project tayo. Sabihin mo sa kanya, hindi pwedeng madelay. Trabaho muna. Pero boss, pilit ho talaga siya. Sabi niya, babawi na lang daw siya bukas. Maya-maya, may kumatok sa opisina. Isa sa mga construction worker. Halatang kabado siya. Boss, ako ho yung sinasabi nila na pwede ho bang mag-advance ng sahod? Kahit kaunti lang po kasi birthday ng anak ko eh. Tinignan ko siya. Sa totoo lang, may ekstrang pera ako noon. Pero iniisip ko, kapag pinagbigyan ko siya ngayon, baka masanay. Baka sa susunod, puro dahilan na. Paano yan? Hindi pa nagbabayad ang kliyente natin. Baka ho, pwede nyo munang i-reimburse, boss. Pasensya na po talaga. Sa loob-loob ko, trabaho ay trabaho. Nakasalalay sa kanila ang proyekto. Pero hindi ko gustong mawala ang takot at respeto nila sa akin. Bukas ka na bumali. Kung kailangan mo ngayon, umutang ka muna sa iba. Tumango na lang siya. Hindi niya ako matignan sa mata. Nahihiya siguro. Ilang araw pa lang siya sa trabaho. Bumabali na agad. Ang totoo, sinabi ko naman sa kanila na kinsenas ang sahod. Malapit na rin yon. Kaya para sa akin, ba't kailangan pa nilang bumali? Sir Gimbal, ito ang reality sa larangan ng construction. Hindi lahat ng desisyon ay legal. Hindi rin lahat ay moral. Pero sa mata ng isang negosyanteng galing sa hirap at desperadong umangat sa buhay, minsan, diskarteng madugo ang kailangan para lang mabuhay. Pagkatapos ng halos 2 buwan, sa tulong ng mga empleyado ko, matagumpay naming natapos ang unang proyekto. Maayos ang kinalabasan ng building at labis ang pasasalamat ng kliyente namin. Engineer, salamat ha. Maayos ang pagkakagawa. Hindi kami nagkamali sa pagpili sa inyo. Tumango lang ako at ngumiti. Sa loob-loob ko, ito na yon. Simula na to ng pag-angat ko. Isa lang talaga ang sigurado ako. Mula't simula, ang magpasahod ng tama at hindi delay. Dahil doon, nananatili ang mga empleyado ko. Wala kahit isa ang umalis. Sa totoo lang, Sir Gimbal, loyalty ng tao ang puhunan ko rin sa tagumpay. Pagkatapos ng project, pinatungan ko ng diskarte ang mga natirang materyales.
Lahat ng pwedeng i-recycle na mga scrap, yero, bakal, kahoy, kinuha ko. Ang iba, ginamit ko ulit sa mga susunod naming project. Ang sobra, ibinenta ko na. May pera pa rin talaga sa kilo-kilo, Sir Gimbal. Natatawa kong sabi sa sarili habang nagbibilang ng benta at ang pinakamasayang bahagi. Nakapundar na ako ng bagong truck. Hindi na kailangan mag-rent tuwing may kailangan kaming i-deliver sa site. Mas convenient, mas tipid, mas mabilis ang trabaho. Bukod pa roon, nakabili na rin ako ng kotse para sa sarili ko. Isa kasi sa mga pangarap ko, Sir Gimbal, ay mag-collect ng vintage cars. At ang una sa collection ko, isang Toyota Corolla. Classic, simple pero elegante. Nilinis ko yun ng husto. Pinaayos ang makina at tuwing tinitignan ko, parang paalala sa akin na lahat ng hirap ko noon may patutunguhan pala. Pagkatapos na ang unang proyekto namin, sunod-sunod na ang dumating na trabaho sa Gimbal. Nagkaroon kami ng iba't ibang project. Comfort room sa mga covered court, mga silid-aralan sa public schools, at ilang private clients na nagpapatayo ng bahay at mga driveway. May isa ring barangay na naghahanap ng kontraktor para sa pagkukumpuni ng kalsada. Kami rin ang kinuha. Sa loob lamang ng isang taon, unti-unting nakilala ang pangalan ng kumpanya ko sa buong syudad. Doon ko naramdaman na umaangat na talaga kami. Dati ako lang ang naghahabol sa kliyente. Ngayon sila na mismo ang lumalapit. Hanggang isang araw, may hindi inaasahang biyaya. Isang opisyal sa munisipyo ang nagpakilala sa akin sa mayor. Nagkita kami sa isang event kung saan isa kami sa mga nag-sponsor ng stage. Doon nagsimula ang koneksyon namin. Engineer Anthony, hindi ba? Opo, Mayor. Maraming salamat po sa tiwala sa proyekto namin. Ayos ang trabaho nyo ah. Malinis at mabilis. Ganyan ang gusto ko. Salamat po, Mayor. Basta kayo po ang kliyente, todo serbisyo po kami. Simula noon, mas lumalim ang relasyon namin. Hindi na ako basta kontraktor lang. Naging kaibigan ko na rin si Mayor. At mula roon, dumaloy na naman ang proyekto. Minsan, tatawag na lang siya o kaya'y ipapatawag ako sa opisina ng city engineer. Engineer, may ipapagawa ulit si Mayor. Kayo na daw ang bahala. At pag ikaw na ang bahala, alam mo na kung ano ang ibig sabihin, Sir Gimbal. Hindi na kailangan ng bidding. Hindi na kailangan ng mahaba-habang proseso. Mabilis, tahimik at diretso ang sistema, Sir Gimbal. At sa tingin ko noon, wala nang magiging problema pa. Kami ang itinalagang kontraktor para sa isang government project. Isang dike na magsisilbing proteksyon para sa mga naninirahan malapit sa ilog. Malaking proyekto ito, Sir Gimbal. At mas malaki pa ang nakataya. Pinaubaya sa akin ng lahat. Walang masyadong monitoring. Pero sa loob-loob ko, kabado ako. Project ito ng gobyerno. Kung ito ang sumabit, baka ito na rin ang ikabagsak ko. Kaya for the first time, sinikap kong gawin itong maayos ng walang dayaan. Pero hindi rin ako tuluyang nagbago. Maging sa malinis na proyekto kong ito, nakalusot pa rin ako sa maliit na paraan.
dahil madalas ay busy si Mayor. Hindi niya kami nababantayan. Kaya nakakasingit pa rin ako. Sa bandang dulo, nakatake ako ng 10% sa budget dahil na rin sa pagiging maparaan. Isang araw habang abala ako sa site, lumapit sa akin ang project engineer. "Boss, pinapatawag kayo ni Mayor." Agad akong nagpunta sa opisina. Pagpasok ko, naroon si Mayor. Kalmado siya pero seryoso. "Malaki ang tiwala ko sa iyo, Engineer Anthony. Kaya sana siguraduhin mong maayos ang proyekto. Lalo na't malaking tulong ito sa mga pamilya sa tabing ilog." Oo naman po, Mayor. Sisiguraduhin kong matibay ang dike. Maglalagay pa po kami ng hagdan para kung sakaling tuyot ang ilog, magamit ng tao bilang shortcut papunta nilang palengke. Ayos yan. Saka yung napag-usapan natin, kung maganda ang kalalabasan ng project, may makukuha kayong incentive mula sa municipality natin. Tumango ako at nagpasalamat. Sa panlabas, mukha akong tapat at maayos akong kontraktor. Pero Sir Gimbal, lingid sa kaalaman ni Mayor, may ginagawa na pala akong ikadidismaya niya. Pagkalipas ng 1 taon, natapos rin namin ang project, Sir Gimbal. Aaminin ko, medyo natagalan kami. Dumating kasi sa punto na konti lang ang natirang workers ko. Yung iba nagkasakit. Yung iba bigla na lang hindi pumasok. Napilitan akong tumulong mismo sa site. Hindi pwedeng lumampas kami sa deadline, lalo na project ito ng gobyerno. Kailangang matapos kahit pilit. Hindi ko sinabi sa kliyente na nagkasakit ang ilang trabahador. Imbis na mag-hire ng kapalit, pinag-overtime ko na lang yung mga natira. At sa totoo lang, sa akin napunta yung sahod na para sana sa mga absent. Isang araw, lumapit sa akin ang isa sa mga trabahador na kakagaling lang sa sakit. "Boss, may sick leave ho ba tayo? Bayad ho ba yung ilang araw ko na wala ako?" Tinignan ko siya. Medyo nag-alangan, pero kailangan kong panindigan ang sistema ko. Pasensya ka na. Wala pa tayong ganyan sa ngayon. Pero pag natapos ang project, magpapakain ako. Libre kayo lahat." Tumango lang siya. Wala nang tanong pa. Sanay na sila sa ganitong sistema, Sir Gimbal, at nang tuluyan naming matapos ang proyekto, nagustuhan ito ni Mayor. "Ayos to, Engineer Anthony. Matibay at maayos. Malaking tulong to sa mga taga-ilog." Ngumiti ako at nagpasalamat. Maya-maya, iniabot niya sa akin ang isang envelope. "Ito nga pala yung incentive. Ikaw na ang bahala kung bibigyan mo ang mga empleyado mo. Sa'yo ko na pinadaan." "Salamat po, Mayor. Hindi po kayo magsisisi." Pag-uwi ko, sinikreto ko ang perang natanggap ko. Sabi naman ni Mayor, ako na ang bahala. Kaya para sa akin, okay lang na sarilihin ko na lang yon. Pero para hindi masyadong halata, nagpakain pa rin ako. Salamat sa pagtapos ng project ha. Libre tayo ngayon. May handa ako para sa inyong lahat." "Uy, salamat boss. Buti naman kahit papaano ay may pakain." "Siyempre, sa susunod na project, mas malaki to kaya kailangan galingan nyo pa." Binigyan ko rin ng kaunting bonus yung mga masisipag. Hindi malaki,
pero sapat na para tahimik sila. Dahil sa sobrang busy ko, hindi ko na namalaya na matagal na pala kaming hindi nakakapagbayad ng buwis, Sir Gimbal. Wala na rin ang dating accountant namin. Sa kasamaang palad, nag-resign siya. Hindi ko na kaya makisama sa ganitong sistema. Yan ang huling sinabi niya bago siya umalis. Siya kasi mismo ang may hawak ng lahat ng financial records. Alam niya ang kita. Alam niya ang mga palusot. Ang mga daya. Hindi siya nakatiis. Pero ako, hindi ako natakot. Sabi ko sa sarili ko na hindi siya kawalan. Kaya gumawa ako ng paraan, Sir Gimbal. Nagpatulong ako sa pamangkin kong accountant. Bata pa, baguhan, pero malapit sa akin at madali kong naimpluwensyahan. Isang gabi, kinausap ko siya. Pamangkin, pwede ba kitang makausap? Ano yun, tito? Ito sana, ikaw na ang magiging accountant ko. Baka pwede mong wag nang i-report lahat ng kita natin. Para medyo maliit lang ang buwis na babayaran. Tayo-tayo lang to, ha. Napatingin siya sa akin. Ilang segundo siyang tahimik. Tapos ngumiti. Sige, tito. Basta bigyan niyo ako kahit kunting porsyento. Ayos lang. Tumango ako. Walang tanong-tanong. Walang sermon. Walang duda. Basta nagkasundo kami. Simula noon, kami na ang tandem sa panloloko sa tax. Peke ang mga resibo. Tinapyasan ang income report. At lahat ng dapat bayaran, binabawasan o hindi na lang isinasama. Walang nakakaalam kundi kaming dalawa lang, Sir Gimbal. Tahimik, mabilis, malinis, o yun lang ang akala namin. Pero sa totoo lang, unti-unti na pala kaming nilulubog ng mga desisyong ginagawa namin. Lalong-lalo na noong nag-renew kami ng business permit. Delayed na kami pero dahil kaibigan ko ang mayor, wala nang bayad ang delay, kundi pinagbigyan ako. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang pagdami ng kliyente namin, Sir Gimbal. Isa sa pinakamalaki ay ang isang road project papunta sa bundok. Gusto raw ng lokal na pamahalaan na pasukin ito ng turismo kaya kailangan ng maayos na daan. Natural, ako na naman ang mag-aasikaso ng kontrata. Diniretso ko ang mga tao sa munisipyo. May kaunting pangkape at nakuha ko agad ang project. Walang bidding-bidding. Walang abala. Sa laki ng budget, alam kong malaki rin ang kikitain ko. Pero sa totoo lang, ayoko nang masyadong nagbabantay. Gaya ng dati, pinasa ko lahat sa project manager ko. Isa lang siya, Sir Gimbal. Mag-isa niyang minamaniobra ang buong proyekto. Boss, baka pwedeng magdagdag tayo kahit isa man lang na site engineer. Para saan pa? Kaya mo na yan. Ikaw nga ang pinagkakatiwalaan ko. Alam mo na ang sistema. Ayoko nang gumastos pa para hindi siya makatanggi. Dinagdagan ko ng kaunti ang sahod niya. Pero hindi yung makatarungan. Sakto lang para mapilitang manahimik. Pati mga laborers at workers, saka ko lang tinasa ng sahod ng kaunti nang nagre-reklamo na. Hindi dahil sa awa, kundi para wala nang kumontra. Malaking project ito. Kaya gusto kong mag-focus lang tayo sa trabaho. Kapag may mga tanong kayo, lapitan niyo ako o ang site engineer natin.
Huwag na kayong magpa-importante pa dyan. Pero kahit pinapataas ko ang sahod, napaka-demanding ko pa rin talaga, Sir Gimbal. Boss, baka pwedeng humingi naman kami ng dagdag na safety gear. Kulang na ho yung gloves at saka helmet natin. Anong gloves? Gumamit ka muna ng luma. Huwag kang maarte. Sir, madulas na yung mga bato sa kapaakyat. Kung hindi mo kaya, umuwi ka na lang. Marami diyang gustong magtrabaho. Ganun ako, Sir Gimbal. Sa akin, trabaho ang importante. Walang lugar ang reklamo. Walang lugar ang kahinaan. Sa isip ko, binabayaran ko kayo. Trabaho nyo yan. Ayoko ng maraming satsat. Ang mas nakakainis pa, kahit halata na ang kulang kami sa tao, ayoko pa rin magdagdag ng tauhan. Para sa akin, mas konti ang tao, mas konti ang gastos, mas malaki ang kikitain ko. Ang hindi ko alam, habang pinipiga ko sila, mas naiipon din ang galit at hinanakit ng mga taong matagal ko nang inaabuso. Nakalimutan ko na ako ay nagmula sa hirap, Sir Gimbal. Ayoko na rin kasi bumalik sa dati. Ayoko na maging mahirap kaya todo kayod ako kahit pa may masagasaan pa akong iba. Maliban sa road project, dinagdagan pa kami ng isang proyekto. Isang simpleng tulay lang daw, Sir Gimbal. Pero kahit maliit lang iyon sa papel, malaki ang budget. Kaya malaki rin ang kinita ko sa panloloko. Dahil kulang kami sa trabahador, halos araw-araw ay ako na mismo ang tumutulong sa site. Kunwari, ako ang may hawak ng attendance sheet, payroll at reports. Kaya ako rin ang nagsisinungaling tungkol sa bilang ng mga tauhan namin. Ilang workers ho ang naka-assign sa bridge project? Mga 15 po yung nilagay ko doon. Pero sa totoo lang, 8 lang talaga ang nagtatrabaho. Kung nagtatanong kayo kung nasaan ang sahod ng 7, sa akin ho napunta. Diretso sa bulsa ko, Sir Gimbal. Dating gawi, tinitipid ko ang lahat ng materyales. Sa halip na steel bar na dekalidad, bumili ako ng mas manipis. Sa halip na first class na semento, halo-halong klase at kulang-kulang ang supply. At ang pinakamalala sa lahat, hinayaan ko ang mga trabahador kong magtrabaho ng walang safety gear, walang harness, walang helmet, walang gloves. Boss, wala ho bang helmet? Ang init tapos delikado na ho sa taas. Aba, tibay ng katawan ng puhunan dito. Hindi helmet. Kung natatakot ka, umuwi ka na lang, sayang ang oras ko sa'yo. Paano yung scaffolding, boss? Sira na ho yung isa, tagilid na. Ayusin nyo na lang. Gamitin nyo kung anong meron. Wala tayong budget dyan. Minsan, habang nasa site ako, may isang trabahador na nahulog mula sa scaffolding. Muntik nang mabagok ang ulo. Tumayo siya dahan-dahan, nanginginig, pero buhay pa. Tumitig lang ako. Wala akong awang naramdaman. Wala rin kaba. Kasalanan mo yan. Huwag mong iaasa sa akin yung kapabayaan mo. Paalagaan nyo pa yan tapos sasahod din. Kalokohan.
Pero ilang araw lang ang lumipas. Bumalik sa akin ang lahat. Sa isang bahagi ng proyekto sa bundok. Doon sa mismong bahagi na tagilid ang lupa at puro bato. Isang trabahador ko ang nadulas at nahulog sa bangin. Nabagok ang ulo at sa di inaasahan ay namatay. Paano to, boss? Aksidente yan. Hindi ko problema yan. Ilang oras lang ang lumipas. Sumugod sa opisina ko ang asawa ng nasawi. Lumuluhang bit-bit ang anak nila. Engineer, asawa ko ang namatay. Kahit konting tulong lang sana. Wala pa kayong binigay na PPE. Walang hazard pay, walang kahit ano, engineer. Hindi na po akong accountable dyan, madam. Nasa kontrata yan. Kung may nangyaring aksidente, wala akong pananagutan. Napalakas ang boses niya bigla. Sa inyo ho nagtrabaho ang asawa ko. Kahit konting tulong lang sana. Wala na kaming pambayad sa purinarya. Magrereklamo na lang kami sa dole. Kahit engineer at mayaman ka pa, kapag nalaman nila to, baka doble pa ang bayaran mo. Mag-isip ka, engineer. Napaisip ako. Kasi kung umabot nga ito sa dole, baka mabulgar lahat-lahat ng pandaraya ko. Overpricing, underreporting ng sahod, mga fake receipt, lahat. Kaya kinausap ko siya. Sige ho, papayag na ako. Sasagutin ko na ang purinarya. Pero pagkatapos niyan, wala nang reklamo. Kapag may narinig pa ako na mismo ang magdedemanda sa inyo. Tahimik siyang tumango. Ramdam ko ang bigat ng loob niya. Pero pumayag siya. Wala siyang laban, Sir Gimbal. Hindi niya kayang tapatan ang pera at connection ko. Sa akin, Sir Gimbal, bawat sentimo ay may katapat na tubo. Kung saan ako makakatipid, doon ako pupunta. At kung may masaktan sa proseso, hindi ko na problema yon. Ang tulay, natapos na rin. Pero sa ilalim ng tulay na yon, may bangkay na naiwan. Ang kasikaman ko. Wala ni isa ang nakakaalam ng tunay na nangyari sa site. Maliban sa mga trabahador kong pinatahimik at tinakot. Pati ang pamilya ng lalaking nahulog sa bangin. Naareglo ko na. Hindi ko na hinayaang sila pang maging dahilan ng gulo. Ayokong masira ang negosyong ilang taon kong pinaghirapan. Akala ko tapos na ang problema. Akala ko ligtas na ako. Pero Sir Gimbal, ang kasalanan, kahit anong itago, babalik at babalik ta rin ka. Kahit piliin mong kalimutan, hindi ka nito kailanman tatantanan. Makalipas ang ilang buwan, habang nasa site kami para sa isang bagong project, isang mid-rise commercial building para sa isang pribadong kumpanya. Bigla na lang lumindol. Wala ni isa sa amin ang nakaramdam na may paparating na peligro. Ang mga tao ko na nasa taas, inaayos nila ang pangatlong palapag. Naghihinang, nagbubuhat ng bakal. Biglang yumanig ang lupa. Lindol! Lindol! Nagkagulo sa site. May mga bumaba agad. May mga naipit. At ang iba, hindi na nakababa. Nahulog sila mula sa taas.
Ang ingay ng pagkakabagsak, tunog ng bakal na bumabaluktot, sigawan, alikabok at sa gitna ng lahat ng iyon ay dugo. At ang pinakamasakit sa lahat, Sir Gimbal, isa sa mga namatay ay si Jerome, foreman ko. Matagal ko na siyang kasama. Tahimik lang siya pero alam kong masipag, tapat at maaasahan. Palagi siyang nauuna sa site. Hindi marunong mangupit, hindi rin marunong magsinungaling. Alam kong may asawa siyang may sakit, 3 anak, at siya lang ang bumubuhay sa kanila. Hindi ko naman sinasadya, pero alam ko sa sarili ko, may parte ako sa pagkamatay niya. Tinipid ko ang bakal, Sir Gimbal. Hindi ko pinatibay ang pundasyon. Wala akong binigay na harness. Hindi ko ininspeksyon ang scaffolding. Lahat ng iyon, ako ang may pasimuno. Ilang araw pagkatapos ng aksidente, dumating ang asawa ni Jerome sa opisina ko. Umiiyak siya pero matapang ang pananalita niya. Sa inyo nagtrabaho ang asawa ko. Kayo ang may kontrol sa project. Kayo ang responsable sa buhay ng mga tao. Kahit konting tulong lang sana. Kahit pampalibing man lang. Natural. Disaster yun, hindi ko na kontrolado ang lindol. Hindi mo nga kontrolado ang lindol. Pero kung hindi mo tinipid ang materyales, kung may proper safety gear ang mga tao mo, baka buhay pa ngayon si Jerome. Tahimik ako. Hindi ako makatingin sa kanya. Pero alam kong kailangan kong tapusin ang usapan. Sige. Sagot ko na ang purinarya. Pero pagkatapos niyan, wala na akong pananagutan. At kung maghahabol pa kayo pagkatapos nito, ako na ang magdedemanda sa inyo. Walang nagawa ang babae kung hindi ang pumayag. Malamang ay wala siyang pambayad sa abogado. Malamang ay natakot siya sa pwesto ko at sa pangalan ng kumpanya. Isa lang siyang balo. Ako ay may koneksyon, Sir Gimbal. Pero hindi pa pala natatapos ang lahat. Dahil kinarma ako. Akala ko tapos na ang gulo. Pero nabalitaan ko ring sunod-sunod ang nangyaring hindi ko inaasahan. Gumuho ang tulay na ginawa namin sa isang bayan. Pagkatapos ay nabalitaang may lamat ang kalsadang tinapos lang namin ng 1 buwan ang nakaraan. At ang pinakamasakit, yung school building na nauna naming project, bumigay ang 2nd palapag. Wala raw estudyanteng nasaktan, pero muntik nang may mabagsakan. Puno ng takot ang buong faculty. Sunod-sunod ang tawag ng mga kliyente. Galit, reklamo, ultimatum, at ang asawa ni Jerome ay nakisabay pa. Sabi niya ay hindi sapat iyon. Engineer, anong klaseng materyales ang ginamit niyo rito? Bakit parang manipis lang ang haligi? Sinong sumilip sa structural integrity nito? Engineer, paano namin iriripan tong damage? Wala akong maisagot. Ang alam ko, kasalanan ko. Ang alam ko, pinipitas na ako ng sarili kong mga ginawa. Hindi ko alam, Sir Gimbal. Pero mula noong araw na namatay si Jerome, parang may bumabagabag na sa akin. Parang may multo ng pagkakamaling sumusunod sa bawat project. Parang may mga matang nakatingin kahit wala namang tao.
tahimik pero mabigat. Ramdam ko iyon araw-araw. Hindi ko man aminin, pero sa loob-loob ko, hindi lang ito basta karma. Parang may mas malakas pang puwersang gumaganti. At ito na pala ang simula ng iba ko pang karma. Kinulit ako ng pamilya ni Jerome Sargimbal. Hindi sila tumigil. Paulit-ulit nilang sinisisi ang pananagutan ko sa pagkamatay ng asawa niya. Hindi raw sapat ang purinarya. Dapat daw ay magbigay pa ako. Kasabay noon, isa-isa rin nagsimulang magreklamo ang mga dati kong kliyente. Lugi raw sila. Malaking budget ang binayad nila pero wala pa raw isang taon. Gumuho na ang pinagawa nila sa akin. Pati raw ang kalsadang ginawa ko, may bitak na. Ang tulay, bumigay. Ang school building, delikado. Lahat sila, galit. Lahat sila, humihingi ng paliwanag sa akin. Sa totoo lang, Sir Gimbal, kung hindi siguro lumindol, baka hindi umabot sa ganito. Baka natabunan na rin ng diskarte ang lahat. Pero hindi ganon ang nangyari. Nabalita ang pagbagsak ng proyekto ko sa lokal na radyo at sa social media. Kumalat ang pangalan ko, pati address ng kumpanya. Ipinalabas. Sa dami ng taong gustong maningil, hindi na ako makalabas ng bahay. Nagsimula akong makaramdam ng depresyon. Naging paranoid ako. Ayaw ko nang sagutin ang telepono. Ayaw ko nang tignan ang mga email ko. Gabi-gabi, nakatitig lang ako sa kisame ng kwarto ko. Iniisip ko kung paano nakarating sa ganito. Hindi ko na rin kinaya ang mga reklamo. Kaya pansamantalang itinigil ko ang pagtanggap ng bagong project. Ang mga natitira kong trabahador, isa-isa na ring nag-alisan. Nauna ang laborers, sumunod ang mason. Hanggang sa isang araw, pumasok sa kwarto ko ang pamangkin kong CPA. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Tito, naubos na ang mga tao natin. Wala na tayong foreman. Pati yung project engineer natin, nag-resign na rin. Iniabot niya sa akin ang sobre. Pinadaan niya sa akin. Hindi na raw niya kakayanin. Tahimik lang akong nakatingin. Wala akong masabi dahil nag-resign na rin ang project engineer ko. Tito, alam ko pong mabigat to. Pero araw-araw po na may kumakatok sa labas. Yung iba sumisigaw na hinahanap kayo. Natatakot na rin ho ako. Baka makasuhan din ako, tito. CPA ako. Alam nyo yan. Sayang ang lisensya ko kung malalaman nilang ako ang gumagawa ng mga magic sa reports natin. Lalo na yung pag-manipulate natin sa buwis. Kung makasuhan ako ng tax evasion at falsification, tapos na ako. Wala na akong karir. Wala na rin akong future, tito. Nananatili akong tahimik, Sir Gimbal. Gusto kong magsalita. Gusto kong makahanap ng paraan para sabihin sa kanya na may pag-asa pa. Pero kahit anong pilit kong mag-isip, wala akong maisip. Para akong nalulunod habang nakatingin sa sarili kong anino. Alam ko sa sarili ko na mali ang lahat ng ginawa ko. Mula sa overpricing, underreporting, underpaid workers, hanggang sa pagpalsipika ng resibo. Pero ang mas nakakatakot pa, alam kong hindi lang ito basta kasalanan. Krimen na ito.
At kapag nabuksan ng mga may pera at koneksyon ng record ko, siguradong babagsak ako. Hindi lang bilang negosyante, kundi bilang tao. Alam kong darating din ang araw, Sir Gimbal, at mukhang paparating na iyon. Kinaumagahan, pagmulat ng mata ko, sunod-sunod na text message at missed calls ang bumungod sa akin. Pero alam ko na kung sino ang mga iyon. Mga dating kliyente na galit na galit. Hindi pa ako nakakatayo sa kama. May isa na namang mensahe. Magpakita ka kung ayaw mo kaming puntahan. Kakarmahin ka rin. Asikasuhin mo ang kasong isasampa namin. Hindi kami titigil. Hindi pa tapos ang usapan natin. Yan ang mga natatanggap kong text message, Sir Gimbal. Hindi ako makasagot, Sir Gimbal. Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, takot na takot ako. Gusto kong lumayas. Kaya sinubukan kong bumalik ng Maynila para malayo kahit saglit. Pero ilang kilometro pa lang mula sa syudad, tila may kung anong humihila sa akin pabalik. Hindi ako makatulog. Lalo lang akong kinabahan. Ilang araw matapos iyon, natanggap ko ang mga sulat, mga sabwena, mga abiso mula sa korte. May nakatakdang inspeksyon sa kumpanya ko. May mga kasong isinampa. Contractual fraud, unsafe labor practices, tax evasion. Ang lahat ay may iisang utos. Magpakita at makipag-cooperate raw ako. Pero Sir Gimbal, duwag ako. Hindi ko kinayang humarap. Hindi ako sumipot sa kahit isa sa mga hearing. Umasa ako kapag hindi ko sila pinansin. Baka mawala rin ng ingay. Pero hindi ganoon ang nangyari. Pati ang pamangkin ko nadawit na rin. CPA siya. Pero dahil sa may mga pinagawa ako sa kanya, takot na rin siyang makulong. Tito, sa susunod na hearing, kung hindi ka pa rin pupunta, baka kasuhan na rin ako. Kahit hindi akong utak, kasabwat pa rin ako. Baka mawala ang lisensya ko, Tito. Wala akong masagot. Alam kong totoo lahat ng sinasabi niya. Pero nananatili pa rin akong tahimik. Bingi sa takot. Pilit nagtatago sa sariling anino. Hanggang isang umaga, lumabas ako para kunin ang mga sulat sa mailbox. Gusto ko lang sana ng hangin. Pero pagharap ko, may matalim na tingin ang sumalubong sa akin. Ang asawa ni Jerome. Halos mamatay ako sa gulat. Sabi na nga, nandito ka lang pala. Ang dami pang sinasabi ng pamangkin mo na lumayas ka na raw. Wala kang hiya. Makasarili ka. Pananagutan mo ang pagkamatay ng asawa ko. Madam, baka naman pwede natin pag-usapan to sa loob. Pag-usapan? Ilang beses na akong nakiusap. Ilang beses akong naghintay ng tulong galing sa'yo. Pero ni isang text, ni isang piso, wala kang binigay. Baka naman mapag-uusapan pa natin to, madam. Natapos na ang libing ng asawa ko. Wala ka man lang respeto. Wala kang pakialam. Hindi ka man lang nagpakita. Ni pisong duling wala ka ring ibinigay. Pagkatapos, ang usapan sa iyo ang purinarya pero hindi ka nagparamdam. Tapos sasabihin mo, pag-usapan natin.
Hindi ko alam ang sasabihin ko, Sir Gimbal. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong humingi ng tawad. Pero sa totoo lang, wala akong karapatan. At higit sa lahat, wala rin akong mukhang maipapakita. Sobrang bigat sa dibdib. Para akong nilamon ng sarili kong kasinungalingan. May pera pa naman ako para kumuha ng abogado. Kaya ko pa kung 1 o 2 kaso lang ang haharapin ko. Pero Sir Gimbal, sa dami ng reklamo, sa kapal ng mga ebidensya sa bilang ng taong galit sa akin, baka maubos ang naipon ko. Kahit ilang taon ko pa itong pinaghirapan. Ubos lahat ng pinagpaguran ko. Pwedeng mapunta sa pambayad lang ng kasalanan. At nagsimula na ngang maglaho ang lahat. Isa-isa na rin kinuha ang ilang ari-arian ko. May mga dumating na notice. May mga nagsusukat ng lupa. Yung bahay na pinag-ipunan ko. Pati yung maliit na apartment na paupahan ko. Inilagay nila sa foreclosure list. Ganon pala kabilis ang lahat, Sir Gimbal. Lalo na kapag ang mga niloko mo ay may kapit, may koneksyon, may galit at may abogado. Dati hindi ako makatingin sa salamin dahil sa konsensya. Ngayon, hindi na rin ako makatingin sa salamin dahil sa takot. Pakiramdam ko kahit saan ako lumingon, may mga matang sumusunod sa akin. May mga galit, mga tanong at mga bintang. Umasa pa akong papabor sa akin si Mayor. Matagal ko na siyang kakilala. Kaibigan ko. Ilang proyekto na rin ang pinagkatiwala sa akin dahil sa kanya. Pero ngayong mainit na ang issue at lumabas na ang pangalan niya sa mga balita. Tahimik siya bigla. Bigla siyang nawala. Hindi ko na siya makontak. Kahit simpleng text, hindi na siya sumasagot. Isang araw may nagsabi sa akin, pagkakaalam ko, pinayuhan na raw siyang lumayo para makaiwas siya sa gulo. Doon ko lang tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat, Sir Gimbal. Na-realize ko. Sa negosyo, walang tunay na kakampi kapag may bahid ng iskandalo. Kapag may mali kang ginawa. Kapag nalantad ang baho mo, iiwanan ka nila. Kahit gaano pa kayong matagal na magkakilala. Kahit ilang beses mo pa silang tinulungan. Ang masakit pa, alam kong kasalanan ko talaga lahat. Hindi ako inosente. Ako mismo ang gumawa ng lahat ng iyon. Inuna ko ang tubo kaysa sa kaligtasan. Niloko ko ang sistema. Pinaglaruan ko ang tiwala ng ibang tao. At ngayon, ito na ako. Tinatakbuhan ang sarili kong mga anino. Kung babalikan ko lahat, Sir Gimbal, siguro hindi pera ang tunay na problema. Ako, ang pagkatao ko. Kasi kahit may sapat na ako, naghanap pa ako ng sobra. Hanggang sa sarili ko na rin ang unti-unting nawala. Pumalik ang asawa ni Jerome, Sir Gimbal. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya ang mga pulis at dala-dala nila ang warrant of arrest. Wala na akong kawala. Tuluyan ang gumuho ang lahat ng iniiwasan kong mangyari. Napilitan akong kumuha ng abogado. Mahal, pero wala akong choice. Araw-araw akong sumasagot sa kung ano-anong legal na dokumento. Hearing dito, hearing doon. Yung dati kong tahimik na mundo, ngayon ay ingay na ng problema ang laman. Doon unti-unti nang naubos ang pera ko, Sir Gimbal. Sa bayad pa lang sa abogado.
Ubus na agad ang kalahati ng naipon ko hanggang sa wala na akong maibayad. Napilitan akong ibenta ang paborito kong kotse, yung vintage na Toyota Corolla na pinapangarap ko noon. Naibenta ko na rin. Isa na lang ang natira sa akin, ang bahay ni Mama. Ang bahay na tinulungan ko ring patayuan mula sa mga kita ko noon. Lahat ng tao ang tingin sa akin. Kasakiman lang ang dahilan ng lahat. Pero kung alam lang nila, Sir Gimbal, kung alam lang nila, hindi ako nagsasabi noon. Pero ang totoo, ako ang sumasalo ng halos lahat gastusin ng pamilya namin. Sa mga kapatid kong nag-aaral pa, sa gamot ni Mama, sa mga bayarin sa bahay. Hindi ba nila napansin na kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng marangyang buhay? Luma ang kotse ko. Walang bahay sa subdivision. Walang bakasyon sa ibang bansa. Kasi ang karamihan ng kinikita ko napupunta talaga sa pamilya. Hindi ko ito sinasabi para ipagtanggol ang sarili ko, Sir Gimbal. Hindi rin ito sapat para burahin ang mga kasalanan ko. Pero gusto ko lang sanang malaman ng kahit isa na may mga bagay akong ginagawa, hindi lang para sa sarili ko. Kahit papaano. Pero sa bandang huli, mali pa rin ang naging paraan ko. Pumayag na rin akong makipag-cooperate. Pero parang halatang talo ako at marami pa akong babayaran na buwis at maari pa akong makulong. Kaya naisip ko na lumayas na lang, Sir Gimbal. Madaling araw noon, Sir Gimbal, nang magpasya akong lumayas. Wala akong balak sabihin kahit kanino. Pero hindi ko kayang umalis nang hindi nagpapaalam kay Mama. Papasok ako sa kwarto niya. Mahimbing pa ang pagtulog. Pero kahit anong bigat ng hakbang ko, nagising pa rin siya. Anak, anong oras na? Saan ka pupunta? Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Ma, may malaking problema akong kinakaharap. Kapag may naghanap sa akin, sabihin niyong wala akong pinakitang balita. Wala akong tawag. Wala akong text. Sabihin niyo lang na nasa probinsya pa ako. Huwag niyo akong ipagkaluluma. Baka madamay pa kayo. Anak, delikado yan. Ano ba talaga ang pinasok mong gulo? Mas delikado kung mananatili ako, Ma. Ayokong pati kayo maapektuhan sa lahat ng ito. Basta tandaan mo ang bilin ko, Ma. Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong ipagsabi. Hindi ko nasasabihin kung saan ako pupunta pero pangako, maayos ang kalagayan ko. Saglit kaming natahimik. Hindi ko alam kung kailan ko ulit siya makikita. Pero hindi na ako pwedeng umatras, Sir Gimbal. Kinuha ko ang bag ko at lumabas ng bahay. Nasa gilid lang ng highway ang bahay namin. Madaling sumakay ng bus. Mabilis din ako nawala sa radar. At doon nagsimula ako ng bagong kabanata ng buhay ko. Sa Mindanao ako nanirahan. Tahimik, malayo at higit sa lahat, walang nakakakilala sa akin. Doon ako nanirahan sa isang maliit na baryo. Sa gilid ng bundok kung saan mahina ang signal at hindi uso ang teknolohiya. Walang Facebook, walang CCTV, walang kahit anong media presence. Para bang naglaho ako sa mundo. Sa madaling salita, Sir Gimbal, naging wanted ako. At ang tanging meron lang ako ay katahimikan.
takot at mabigat na konsensya. Pinutol ko ang SIM card ko. Sinira ko ang cellphone ko. Ayokong may makatrack sa akin, Sir Gimbal. Ayokong may makaalam kung nasaan ako. Para sa akin iyon lang ang paraan para tuluyang makatakas. Akala ko kapag wala na ako sa radar, kapag nasa isang liblib na lugar na ako, ay magkakaroon na ako ng katahimikan. Akala ko doon na magsisimula ang mapayapang buhay na matagal ko nang gusto. Pero nagkamali ako, Sir Gimbal. Dito sa bundok, walang signal, walang palengke, walang kasiyahan, wala ring kasamang tao. Laging gulay ang kinakain ko kahit hindi ko gusto. Wala naman akong ibang pagpipilian. Sa bawat araw na lumilipas, ang naririnig ko lang ay ang tunog ng hangin, mga dahon at minsan ulan. Minsan naiisip ko masyado na akong sanay sa ingay ng lungsod. Kaya nang mawala ang lahat, parang nabingi ako sa katahimikan. Naburyo talaga ako, Sir Gimbal. Sobrang pagkaburyo. Hindi ko pa naranasan kahit kailan. Hindi ko alam kung anong petsa na. Hindi ko rin alam kung ilang buwan na akong nagtatago. Ang mas masakit pa, hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa pamangkin ko. Hindi ko siya matawagan dahil wala na akong cellphone. Hindi ko siya masulatan. Hindi ko man lang siya mapuntahan. Pero isa lang ang alam ko, Sir Gimbal. Siya ang naiwan. Siya ang responsableng sinisisi. Siya ang siguradong madadawit. At sa puso ko, ramdam na ramdam ko ang sakit at bigat ng ginawa ko. Nasira ko pa ang kinabukasan niya. CPA pa naman siya. Malinis, marunong, may pangarap siya. Pero dahil sa akin, nadungisan ang pangalan niya. Wala siyang ginawa kung hindi ang sumunod sa akin bilang pamangkin ko. Pero ako ang nagtulak sa kanya sa gulo. Tuwing naiisip ko yon, para bang sinasakal ako ng sarili kong konsyensya. Wala akong kasama rito kundi ang multo ng mga kasinungalingan na iniwan ko. Araw-araw, para akong ginigising ng bangungot. At minsan kahit gising na ako, pakiramdam ko'y hindi pa rin ako nakakalaya. Noong una, akala ko stress lang ang lahat. Anxiety. Pero lumala, Sir Gimbal. Para bang may laging nakamasid sa akin. Sa bawat sulok ng bahay, sa likod ng pinto at sa ilalim ng higaan. At tuwing gabi, parang may dumadagan sa dibdib ko habang natutulog. Hirap akong huminga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Sleep paralysis o baka hindi lang basta iyon. Isang gabi, may nakita akong nilalang na nakaitim. Nakapatong sa dibdib ko. Para siyang anino. Pero mabigat. Sobrang bigat. Ramdam ko ang bigat hanggang sa mga buto ko. Pilit akong humihiyaw. Pero walang lumalabas na boses. Pilit kong iginagalaw ang kamay ko pero parang wala akong katawan. Pinikit ko na lang ang mga mata ko habang nanginginig sa takot. Iniisip ko na baka ito na yung sinasabi nilang kamatayan. Baka ito na ang karma ko. Mula noon, takot na akong matulog, Sir Gimbal. Gabi-gabi akong nagpupuyat. Natatakot ako na baka sa susunod, hindi na ako magising pa. Isang araw, habang naglilinis ako ng higaan,
may napansin akong mga gumagapang sa silong. Pulang-pula, maraming paa, mga centipede. Napakarami nila. Parang sila na ang may-ari ng bahay ko. Sabi nila hindi raw nakakamatay ang kagat nito. Pero ewan ko, baka ako ang exception. Baka iyon ang karma kong literal na gumagapang pabalik sa akin. Kinabukasan, kumatok sa akin ang matandang kapitbahay. "O iho, kamusta ka na?" Nakatitig siya sa akin. Parang may halong pag-aalala at kaba. "Bakit ho?" "Kanina lang madaling araw, nagsisisigaw ka raw. Nanggugulo. Pinuntahan ka namin pero nakasara ang pinto mo. Ayaw bumukas." Napatitig ako sa kanya. "Hindi ko ho maalala. Baka nananaginip lang po ako." "Hindi basta panaginip iyon, iho. Baka hindi mo na alam ang ginagawa mo. Baka sinasaniban ka na." Nanlamig ang buong kong katawan. Wala akong maalala. Pero sila ang may ebidensya ng galaw ko. Pero pinilit kong hindi maniwala. Sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni lang ng mga tao. Baka overpatig. Baka trauma. Pero habang tumatagal, habang ako'y mag-isang namumuhay dito sa bundok na ito, na tila ba ako'y nilibing ng buhay, unti-unti na rin akong naniniwala sa Gimbal. Baka hindi na ako ang may hawak sa sarili ko. Baka unti-unti na rin akong kinukuha ng mga multong nilikha ko. Lagi na rin sumasakit ang katawan ko at parang pagod na pagod ako sa Gimbal. Wala naman akong masyadong ginagawa dito. Naalala ko pa yung isang umaga. Parang may bumubundol sa loob ng bibig ko. Napablikwas ako ng bangon. May ipis sa Gimbal. Buhay na ipis. Isa. Dalawa. Sunod-sunod silang lumalabas mula sa bibig ko. Parang may pugad ng insekto sa lalamunan ko. Hindi ko ramdam na pinasok nila ako. Pero ang pakiramdam ko, parang tinabunan ako ng kasalanan sa loob. Hindi ko na kinaya. Napasigaw ako. Sumuka. Nilinis ang buong kama saka agad-agad naligo. Hindi ko na alam kung totoo ba yung nangyayari o bangungot lang na dala ng pagod at stress. Pero sa sobrang takot, lumabas ako at nagtungo sa bahay ng kapitbahay ko. Nasa labas sila noon, nakikipagkwentuhan sa iba pa naming kabaryo. "Magandang umaga ho." Pilit akong ngumiti, kahit nanginginig pa rin ako. "May kakaiba ho ba kayong nararamdaman dito sa baryo nyo?" Nagtinginan sila. Wala naman, bakit?" "Kasi gabi-gabi na ho akong parang may nakadagan sa akin. Hindi ho ako makahinga. Hindi ho ako makagalaw tapos nung isang araw, ang daming alahipan sa ilalim ng kama ko at kanina lang po, may ipis na lumalabas sa bunganga ko. Ang dami ho, hindi ho nauubos." Napatingin sa akin ang isa, yung pinakamatanda sa kanila. "Sabi na nga ba, may nangyayari na sa'yo. Noong isang gabi, sinilip ka namin sa butas ng dingding mo. Nakatitig ka lang sa kawalan, iho. Nagsasalita ka mag-isa. Sobrang laki ng mata mo, parang wala ka sa sarili." Napalunok ako. Naririnig niyo po ba kung anong sinasabi ko?" Tumango siya.
Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo matatakasan ang ginawa mo. Paulit-ulit parang may kinakausap ka na hindi namin nakikita. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung matatakot ako o matatawa sa sarili kong kabaliwan. Pero bago pa man ako makaisip ng sagot, nagsalita ulit ang matanda. Alam mo ba, iho, yang mga pinagdadaanan mo, yan ang mga unang sinyalis ng barang. Hindi na kulam yan, barang na. Unti-unti nilang hinihigop ang lakas mo, iho. Nanginginig ang boses ko habang nagsalita. Anong kailangan kong gawin? Ayoko na ho nito. Ayoko na. Kailangan mong magpunta sa albularyo at hindi basta-basta. Kailangan yung malakas at may alam sa ganitong klase ng sumpa. May kilala ho ba kayo? Meron. Yung tiyahin ko. Nasa kabilang baryo pero malayo-layo ang biyahe doon. Kailangan nating sumakay ng kuliglig tapos maglakad pa tayo papasok ng gubat. Wala kasing signal doon, kaya hindi siya madaling matawagan. Sige ho, kahit saan. Kahit mahirap basta matulungan niyo lang ako. Kahit bayaran ko na lang ho kayo. Ayusin mo ang loob mo, iho. Hindi lang katawan ang sinisira ng barang. Kaluluwa ang inuuna niyan. Kinaumagahan, Sir Gimbal. Maaga kaming umalis ng kapitbahay ko. Sumakay kami ng kuliglig at halos 1 oras kaming naglakbay papunta sa kabilang baryo. Sobrang sakit ng tiyan ko noon. Parang may nakapalupot na malamig na alambre sa loob. Humihigpit kada minuto. Hindi ako makakain ng maayos at kahit anong subo ko ng kanin, sinusuka ko lang. Kasama ang mga ipis na lumalabas mismo sa bunganga ko. Hindi ko akalaing mararanasan ko ito, Sir Gimbal. Ako na dati may sariling opisina, may truck, may mga empleyado. Ngayon, literal na nilalabanan ng mga insekto sa loob ng katawan ko. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, isang matandang babaeng halos puti na ang lahat ng buhok. Agad niya akong tinignan, mula ulo hanggang paa. Hindi pa ako nagsasalita pero tumango na siya at nagsalita ng malamig. Binarang ka. At kung hindi ka agad dinala rito, baka hindi na kita makausap sa ganitong paraan. Nanlamig ako. Yung iba na sinugod dito, may lumalabas ng uod sa balat nila. Yung iba, sinasaniban. Halos hindi na makilala ang sarili. Pero ikaw, hindi pa nila pinipiga ang huling piraso ng kaluluwa mo. Marami ka pang utang na babalikan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero parang may tinatamaan sa loob ko. Parang alam niya ang lahat. Kahit hindi ko ikwento. Sinimulan niya ang ritual. Kumuha siya ng langis na kulay berde at pinahid sa tiyan ko. Sa batok. Sa liig. Sa ilalim ng talampakan. Habang ginagawa niya yon, nagdarasal siya ng mga orasyon na hindi ko maintindihan. Hindi Tagalog. Hindi Latin. Parang sinaunang wika. Biglang nagliyab ang kandilang itim na nasa altar. Sabi niya, sinyalis daw yun na may espiritong ayaw akong pakawalan. Pinikit niya ang mga mata ko at may binulong sa tenga ko. Bigla,
Nangisay ako. Uminit ang tiyan ko. Parang may gumagalaw sa loob. Huwag kang matakot. Nilalabas na natin ang tinanim nila sa iyo. Maya-maya pa, may mga ipis na literal na lumabas sa bibig ko. 3, 4, hindi ko na mabilang. Nangingisay ako habang sinusuka sila. Iba-ibang sukat. May patay. May gumagapang pa. Napahawak ako sa tiyan ko at doon ko naramdaman. Parang gumagaan. Nagsalita ulit ang albularyo. Yan ang dahilan kung bakit ka hindi makakain. Nabara ka ng kasalanan mo. Hindi lang tinablan ng sakit. Tinablan din ang bigat ng konsensya. Pagkatapos ng ritual, pinainom niya ako ng mapait na likido. Hindi ko alam kung ano pero parang tinunaw nito ang lamig ng sikmura ko. Pakaramdam ko sa gimbal. Parang nabunutan ako ng tinik na hindi ko alam na naruroon. Tapos na, iho. Pero hindi pa tapos ang lahat. Pinatawad ka ng katawan mo pero hindi pa ng mga taong sinaktan mo. Tandaan mo yan. Napayuko lang ako. Walang imig. Sa totoo lang, gusto ko talagang mabuhay. Pero sa sobrang dami ng ginawa ko, parang hindi ko na alam kung karapat-dapat pa ba ako. Tumatak sa isipan ko ang sinabi ng albularyo, Sir Gimbal. Paulit-ulit na umiikli sa konsensya ko ang mga kasalanan kong matagal ko nang tinakasan. Kaya naman nang gumaan-gaan na ang pakiramdam ko at nakabawi ng lakas. Nagdesisyon akong bumalik. Hindi ko na kayang mamuhay na parang multo. Takot at nagtatago. At higit sa lahat, nag-iisa. Nagpasalamat ako sa mga kapitbahay kong tumulong sa akin. Binigay ko rin sa kanila ang natitira kong pera bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita nila. Hindi sila nagdalawang isip na tumulong at sa mga panahong walang-wala ako. Sila ang naging pamilya ko. Pagbalik ko sa syudad, hinarap ko ang lahat ng dapat harapin. Sinabi ko na, babalik ka rin. Handa naman akong bayaran ng lahat, ma'am. Hindi na ako tatakas. Gagawin ko ang tama. Sunod-sunod ang kaso na isinampa laban sa akin, Sir Gimbal. Tax evasion, negligence, falsification at tinanggap ko yon. Hindi ko sinisisi ang pamangkin ko. Sinabi ko sa korte na ako ang may pakana ng lahat. Dahil roon, naisalba ko pa ang pangalan niya sa kabila ng pagkakamali ko. Isa yun sa huli kong maituturing na tama. Nakulong ako ng ilang taon. Doon ko tuluyang nilunok ang lahat. Ang pride, ang galit at ang pangarap kong yumaman sa madaling paraan. Mabigat sa loob pero sigurado akong tama ang naging desisyon ko. At least ngayon, malinaw na ulit ang paningin ko. Walang kisinungalingan. Walang pandaraya. Kakalaya ko lang noong nakaraang taon. Unti-unti ko pa rin binabayaran ng mga utang sa buwis na hindi ko na ibigay noon. Mahirap pero mas magaan sa dibdib. Hindi ko pa kayang magsimula muli ng negosyo. At sa totoo lang, natatakot na rin ako. Para bang nasunog na ang lahat ng pagnanasa ko muling sumubok. Hindi ko na rin alam kung may puwang pa ba ako sa larangang iyon. Kaya ngayon, Sir Gimbal, nandito na ako sa ibang bansa. Tahimik ang buhay ko rito. Malayo sa gulo. Malayo sa kasalanan. Wala na akong inaasahang malaki.
Basta makakain, makatulog at makatawid sa araw-araw ay sapat na. Unti-unti ko ring natatanggap ang lahat. At higit sa lahat, napatawad ako ng mga kliyente ko, ng asawa ni Jerome at ng sarili ko. Hindi ako nagtanim ng galit kahit sa pamilyang nagpakulam sa akin. Naiintindihan ko sila. Ako rin naman siguro ay magagalit kung ganon ang nangyari sa mahal ko sa buhay. At kahit kulang pa yon, iyon ang naging gising sa akin. Ang matinding paghahangad. Kapag sumobra ay laging may kapalit. Ang kayamanan na hindi makatarungan ay kayang sirain ng hindi lang ang negosyo, kundi pati ang kaluluwa mo. Kaya sa mga nakikinig ngayon, maraming salamat sa pakikinig, Sir Gimbal, sa pagtanggap sa kwento ng isang dating makasarili at sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang totoo kong karanasan. Sana ay walang sino man ang gumaya sa akin. At sana kung may kagaya kong naligaw ng landas, magbalik loob kayo habang may panahon pa. Dahil ang totoo, walang mas masahol pa sa araw-araw na ginigising ka ng sarili mong konsensya. Mabuhay po kayo at sana'y gabayan kayo ng Diyos. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ngayon. At gusto ko lamang pong i-welcome ang mga bagong miyembro ng ating channel. Maraming salamat po sa pag-subscribe. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay pindutin nyo na po ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.